My sisters and brothers are reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. And Jesus said to his disciples, "You have heard that it was said, 'You shall love your neighbor and hate your enemy.' But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your heavenly Father. For he makes his sun rise on the bad and the good, and causes rain to fall on the just and unjust. For if you have loved those who love you, what recompense will you have? Do not the tax collectors do the same? And if you greet your brothers only, what is unusual about that? Do not the pagans do the same? So be perfect, just as your heavenly Father is perfect." My friends, the good news of our salvation. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Hindi po natin maikakailana sa ating buhay po ngayon, lalong-lalo na sa mga panahon ng komersyalismo, mga iba't ibang produkto ang lagi nating nakikita. At kadalasan pare-pareho ang mga produktong ito. Kaya kadalasan kapag mayroong lumalapit po sa atin at nagsasabing special offer po ito, ma'am or sir, bumili na kayo, ang agad nating tatanungin ay, marami na kami nakikita ng ganyang produkto. Anong pagkakaiba ng produkto mo sa iba? At yung sasabihin mong sagot, yung pagiging iba ng produkto mo, ang siyang magiging batayan ng desisyon kung ang isang tao ba ay bibili o hindi ng isang produkto. Anong iba ng iba? Anong iba sa produkto mo compared sa ibang mga produkto? Siguro ito rin yung mga kapatid na magandang tanungin natin sa ating ebanghelyo ngayon, na sinasabi ng ating Panginoon na ibang-iba pa rin ang Kristyanismo kumpara sa mga ibang reliyon. Napakaraming reliyon sa mundong ito. Pero anong pagkakaiba ng pagiging Kristiyano sa ibang reliyon na masasabi nating prominent or litaw na litaw sa ating ebanghelyo, sa turo ng ating Panginoon? Siguro makikita po natin sa ating pagbasa ngayon, mga kapatid, na sinasabi ng Panginoon ang isang napakahirap na utos. Ang mahalin ang ating kapwa. Madaling mahalin ang mga taong nagmamahal sa atin. Madaling mahalin ang mga taong nakakakuha tayo ng mga pribilehiyo o mga pabuya o maging ng biyaya. Pero ang mga taong kaaway natin, mga taong hindi natin gusto, mga taong hindi tayo gusto, o yung mga taong sumusugat ng ating puso, o mga taong nagbibigay ng sakit sa ating pagkatao, ang mga taong ito ay napakahirap mahalin. Subalit, ito ata ang nagpapaiba ng ating reliyon sa ibang reliyon, na sinasabi ng ating Panginoon ang isang hamon na mahalin ang ating kapwa. Mahirap magmahal ng isang kaaway. Subalit ito ang utos ng ating Panginoon na inaasahan niya na dapat nating pagsumikapan na ating gawin. Alam niyo, mga kapatid, ang ating Panginoon naman ay napaka-practical. So, totoo lang, kutob ko, wala pang psychology nun pero kutob ko ang ating Panginoon ay lampas-lampas na nauuna pa sa tinatawag nating subject na psychology. Alam niyo yung tinatawag nating psychological reaction or behavior ng mga tao. Kasi pag sinabi po ng ating Panginoon na magpatawad ka, lalong-lalo na patawarin mo at mahalin mo ang iyong kaaway, hindi po ito para sa iyong kaaway na binibigyan mo ng pabuya.
Inaway ka na, pinatawad mo pa. Hindi po. Ang pagpapatawad ay para sa taong nagpapatawad. Ang pagpapatawad, ang unang nagkakaroon ng pribilehiyo o ng balik o bunga ay ang mismong taong saktan na nag-decide na magpatawad. Kaya nga, marami po akong karanasan mga kapatid sa aking buhay pagkapare na matagal nagdala ng mga o nagkimkim ng mga sama ng loob. Halos 2 taon, 5 taon, kim nila. Kapag tinanong ko sila sa aming spiritual direction, kumusta ka na? Eto, Father, ang bigat pa rin ng aking damdamin. 3 taon ko na itong bit. At sasabihin ko, ano ba yung binibit-bit mo? Hindi pa ako nagpapatawad ng aking kapwa. Sabi ko, sino pinaparusahan mo? Di po ba't ang pinaparusahan lamang natin kapag tayo ay nagkikimkim ng sama ng loob o nagdadala ng mga mabibigat na damdamin laban sa isang tao, ang unang sinasaktan natin ay walang iba kundi ang ating sarili. Bit mo yan. Nasa likod mo yan. Bit mo. Sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. Kapag sinabi ng ating Panginoong mahalin mo ang iyong kaaway, hindi po ibig sabihin nito na pupuntahan mo siya kaagad at hihingi ka ng kapatawaran o magpapatawad ka. Darating po yun. No? Pero ang pagmamahal sa kaaway ay nagsisimula sa pagpapatawad man lamang sa puso kahit hirap ka. Sabihin mo, Panginoon, ang bigat ng damdamin ko sa taong iyan. Hindi pa ako handa para magpatawad, pero tulungan mo akong magpatawad. Kahit ganun lang, pwede na yun. Kasi kapag hindi po tayo nangarap o magnais magpatawad, baka hindi po tayo dumating sa puntong iyon. At bitbitin lang natin ang bigat ng ating mga damdamin. Kaya napakahalaga yung pagpapatawad. Sapagkat pinapagaan ng pagpapatawad o sinisimulan ng pagpapatawad ang paggaling ng iyong puso. Kasi kung hindi ka nagpatawad, masasaktan ka uli, kim-kim. Masasaktan ka naman, kim-kim. Before you know it, dahil ang dami mong dala-dala, bumibigat, at isang araw, ang mga damdaming dala-dala mo, magugulat ka na lamang na ito ay magdadala ng di magagandang pagbabago sa iyo sapagkat hindi ka nasasaya, wala ka ng kapayapaan, at ang nakatatakot pa, nagbabala ka ng maghiganti. At ang nakakatakot pa, napapansin mo na ikaw ay nagiging katulad na rin ng kaaway mo. Unti-unti, nagiging halimaw ka na rin. Unti-unti, nagiging magagalitin ka na rin. Unti-unti, nararamdaman mo na nananakit ka rin ng tao. Bakit? Sapagkat ang lason ay pumatay. Di po ba? At ang mga mabibigat na damdamin tulad ng hindi pagpapatawad ay lason. Kaya't maunawaan natin ang ating Panginoon ang sinabi niya, mahalin mo ang iyong kaaway. Sapagkat ang pagmamahal natin sa ating kaaway sa pamamagitan ng pagpapatawad at di pag-iisip ng pag-iiganti, ang bunga nito ay pagmamahal sa sarili. Ulitin ko, kapag minahal mo ang kaaway mo, minamahal mo ang iyong sarili. Kapag pinatawad mo ang kaaway mo, ikaw ang nakakaramdam ng kagalingan. Hindi siya. Kaya nga, maunawaan mo kung bakit ang ating Panginoon ay humahamon na magpatawad ng ating mga kaaway. Ito yung nagpapaiba sa atin sa larangan ng ibang reliyon. May mga ibang reliyon nga, di ba? Ngipin sa ngipin. Di ba? May mga ganong uri ng reliyon. Kaya nga mga kapatid, tignan po natin, no? Bakit nga ba ibang-iba ang ating pananampalataya? At ang nagpaiba sa ating ng ating pananampalataya sa ibang reliyon ay ang diwa ng pagpapatawad. Ngayon, bigyan ko po kayo ng ng 4 na pamamaraan ng pagmamahal ng kaaway, no? Ano to? Bibigyan mo ng regalo? Hindi. Ano to? Sasabihin mo magluluto ako at bibigyan mo siya ng masarap na pagkain? Not necessary. Pwedeng dumating doon, pero hindi doon. Sa simula, ito lang yung mga dapat mong gawin. Dahan-dahan. Unang-una, pag sinabi nating mahalin mo yung kapwa, unang-una, huwag kang maghihiganti. O huwag kang magplano ng paghihiganti. Yun po yung una. Huwag mong isusumpa
ang taong kaaway mo. Yun lang. Madali lang naman gawin mo, di ba? Pag naramdaman mo gusto mong isumpa, gusto mong magiganti, oops, ayoko niyan. Yun ang una. Madali lang yun. Wala kang gagawin kundi pigilin ang sarili na magiganti. Ikalawa, magbigay ng extra. Ibig sabihin, dagdagan mo yung pagtitimpi mo. No? Ibig sabihin, huwag kang pikon. Ibig sabihin, huwag kang agad bumibigay. Tatagan mo yung sarili mo. Huwag mong hayaan na yung damdamin mo na inis ay magtulak sa'yo para makagawa ng mali. Magtimpi, magbigay ng extra na pasensya. Ikatlo, magbigay ka ng pagpapatawad sa mga taong humihingi ng pagpapatawad. Kung hindi mo pa kayang ibigay, sabi ni San Ignacio, nasain mo na matuto kang magpatawad. Kung hindi mo pa kaya magpatawad, ipanalangin mo na matuto kang magpatawad. Yun lang. At ikaapat, ipagdasal mo lagi ang iyong kaaway. Ipagdasal mo na naway magbago ang kanyang puso. Ipagdasal mo na naway maunawaan niya ang kanyang pagkakamali. Ipagdasal mo na naway magkaroon siya ng liwanag sa kanyang puso. Ito po ang ibig sabihin ng pagdarasal sa ating mga kaaway. O i-bless mo. Ipagdasal mo everyday. Sa misa natin, ipanalangin mo po siya. Wala pong imposible sa panalangin, mga kapatid. Sa panalangin, dito po natin nakikita na maaari po tayong magpatawad. Sapagkat kung tayo lamang sa ating mismong lakas lamang, napakahirap magpatawad. Subalit sa tulong ng ating Panginoon, kung tayo po'y laging nagdarasal at laging nananalangin na matuto tayong magpatawad, isang araw magkakaroon po tayo ng lakas na magpatawad ng ating kapwa at mahalin sila na naayon sa konteksto ng pag-ibig sa ngalan ng pangalan ng ating Panginoon.